Inakala ko noong una na hihintayin kung magpakita si Bama at saka ko siya tatapusin gamit ang lethal strike. Ngayon na iniisip ko, ang mga paghahanda na ginawa ni Bama ay lumampas sa aking imahinasyon. Hindi ito kasing simple ng pagkawala ng 200 taon ng buhay, halos ipinuste niya ang kanyang buong pagkatao sa mga papi na ito. Kung isa pang papi na may 8 dahon ang lumitaw, ibig sabihin ay hindi na pinahahalagahan ni Bama ang buhay at kamatayan. Bagamat naging bangkay si Kung Yuan, nanatili ang kanyang kaugnayan sa Rosario, at tila nararamdaman ang lokasyon nito, sumugod siya patungo kina Zhu Jing at sa iba pa. Ang malaking, itim na avatar ay parang isang pinadulas na bulalakaw sa hangin. Sumunod si Leng Luo kina Zhu Jing at sa iba pa, umiiwas at lumapag sa likod ng isang bato. Nakatayo sa harap nila si Lasho, na nanatiling kalmado at buong-buo gaya ng dati. Hindi nila alam kung anong paraan ang ginamit ng Panginoon ng Pavilion upang harangan ang nakakatakot na Demon Zen na ito, ngunit pinili nilang magtiwala sa kanya ng walang pasubali. Itinaas ng lahat ang kanilang ulo at tumingin kay Kung Yuan. Ang malaki, matandang kamay ni Lasho ay umikot paitaas. Ang lumitaw sa kanyang palad ay hindi isang lethal strike card kundi ang walang pangalang espada. Isang mahinang asul na ilaw ang bomb alert sa walang pangalang espada. Ito ang pambihirang kapangyarihan ng banal na sulatin. Sa sandaling dumating ang itim na Demon Zen avatar sa harap niya, ang divine power ng host's responsive thoughts ay na-activate. Hiniwa ni Lasho ang kanyang espada ng may puwersa, isang pailas na hiwa mula sa ibabang kaliwa patungo sa kanang itaas. Ang paghawi ng espadang ito ay simple at walang palamuti, parang isang ordinaryong tao na nagsasanay gamit ang espada o nagpapagulong lang ng braso. Tila nagyelo ang hangin. Ang itim na Demon Zen avatar ay talagang nabiyak. Kasing babasagin ng papel. Kung nasaksihan ito ng Sword Demon na si Yu Shangrong, ano kaya ang naisip niya? Ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas gamit ang lahat ng natutunan niya sa buhay para lang biyakain ang Demon Zen avatar ng isang hagod. Ngunit ang kanyang guro, sa isang casual at hindi kapansin-pansing kaway, ay nahati ang avatar sa dalawa. Mayroon pa bang katarungan sa mundong ito? Kapag kumalat ang isang avatar, ayon sa karaniwang pagkaunawa, ang cultivator ay tiyak na malubhang masugatan. Patay na si Kung Yuan. Nang mabiyak ang avatar, bumuhos ang itim na enerhiya at si Kung Yuan ay itinulak lang pabalik. Ngunit pagkatapos, sumugod agad si Kung Yuan sa ere, muling sumugod gamit ang kanyang pisikal na katawan. Isang bangkay na walang takot, walang saysay. Nagmula sa walang simula sa lahat ng pag-iral, umiikot sa samsara, tumatanggap ng buhay. Gamit ang paghawi ng espadang ito, ipapadala ka ng kagalang-galang na ito sa muling pagkakatawang tao. Humabol si Kung Yuan ng paalang. Tila nakapako sa lugar ang lilang ambon. Isang bola ng lilang ulap ang bumulusok mula sa gubat. Fall iyan. Nagulat ang mga tao sa Evil Sky Pavilion. Sa wakas ay nagpakita na rin si Bama. Iniaalay ko ang aking buhay kapalit ng isang bilangguan na walang sinumang nabubuhay ang makakatakas. Ngayon, mamatay ka. Ang ambon ay parang isang malaking lambat, tinatakpan ng lahat ng ruta ng pagtakas ng lahat. Panginoon ng Pavilion, mag-ingat po kayo. Sumugod si Hua Wu daw at inactivate ang 6 Union Seal ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ni Lasho si Bama na lumulutang sa itaas. Sa wakas ay nagpakita ka rin. Sa sitwasyong ito, pinili ni Lasho, hindi matatago. Sa pagkakataong ito, ang lumitaw ay hindi isang Golden Buddha body kundi isang hugis cruise na 6 Union Seal. Nakatayo sa 8 trigrams, 10 malalaking seal strip character ang mabilis na lumipad mula sa kanyang katawan. Ang lilang ambon na orihinal, na bumabalot sa Evil Sky Pavilion ay agad na sumabog palabas dahil sa nakakatakot na hugis cruise na 6 Union Seal na ito. Naglakas loob si Hua Wu daw na tumangala. Ito ba ay putang inang 6 Union Seal pa rin niya? Ito ba talaga ang seal na sinaliksik at nilikha niya mismo? Isang hampas bawat karakter, bukod sa isang pabilog na kalasag, mayroon ding mga seal ng forceful energy na nabuo ng 10 karakter, na tumpak na tumama kay Kung Yuan. Umikot ang cruise, na kumukumpleto ng 10 hit combo ng sunod-sunod. Durugan. Mula sa unang hanggang sa ikatlong karakter, nakakaya pa ni Kung Yuan. Mula sa ika-4 hanggang sa ika-6 na karakter, paulit-ulit na umatras si Kung Yuan. Sa ika-9 na karakter,
ang katawan ni Kung Yuan ay nadurog. Kung kaya kitang patayin ng isang beses, kaya kitang patayin ng pangalawang beses. Ang epektong ito ay lampas sa inaasahan ni Lasho. Ang impenetrable ay palaging pangunahing para sa depensa. Matigas ang ulo na hindi naniwala si Kung Yuan at tumayo sa landas ng pag-ikot ng nagliliwanag na halo na nabuo ng 10 karakter. Kung Yuan, ipinakita ni Bama ang gulat na ekspresyon at sinabi sa mahinang boses, hindi ka apektado ng pagkakatali. Lahat ay na-immobilize sandali ngunit si Lasho ay lubos na hindi naapektuhan. Tiningnan ni Lasho ang lilang ambon at hindi siya sinayang ng salita. Ang kanyang kaliwang kamay ay gumalaw paitaas laban sa agos at ang Lethal Strike card ay lumitaw sa kanyang palad. Matagal na kitang hinihintay, kagalang-galang na ito. Lethal Strike. Lumaki ang mga mata ni Bama sa pagkadismaya. Ang hampas ng palad na ito. Ang kapangyarihan na taglay nito ay masyadong nakakatakot. Dahil hindi maiiwasan ang kamatayan, mamatay tayong dalawa. Sa halip na umatras, sumugod siya, sumugod kasama ang lilang ambon. Itinulak ni Lasho ang kanyang palad pasulong. Nagulat si Bama. Ang nakakatakot na Lethal Strike ay pumalit sa 6 Union Seal na nagtutulak pasulong. Ito ay isang malaking seal na napapalibutan ng hindi mabilang na siksik na seal strip characters at ang tanawin ay nagpapakipot ng hininga ng lahat. Kahit na nakita nilang ginamit ng kanilang guro ang galaw na ito sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin ito kapanipaniwala. Binubuo ng 9 na malalaking seal, bawat hand seal ay tumutugma sa isa sa 9 na karakter, Lin. Katulad ng nangyari kay Kung Yuan, malakas na lumaban si Bama hanggang sa tumama sa kanya ang ika-8 palad. Nawala ang ambon sa paligid ni Bama. Sa ilaw ng 9-syllable 6 Union Seal, ang kanyang buong mukha ay nababalutan ng duguan na hiwa na parang hiniwa ng kutsilyo. Dam-aloy ang dugo mula sa kanyang 7 butas, tumutulo mula sa kanyang mga tampok sa mukha, na parang huminto ang oras. Ding! Target na patay. Nakakuha ng 2,000 merit points. Nang marinig ang abisong ito, alam niyang patay na si Bama. Pinipino niya ang kanyang sariling katawan, tulad ni Kung Yuan, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa pag-atake pagkatapos ng kamatayan. Kung iisipin, mas mabuting ginamit ang Fearless Seal at ganap na nilipol siya, kung gayon ay walang mangyayari sa lahat ng ito. Nang tumama ang ika-9 na palad sa kanyang puso, ang mga mata ni Bama ay puno ng pagkadismaya ngunit kinapos na siya ng hininga. Isang katawan na pinino sa dugo. Paalala ni Leng Luo, kaya kitang patayin ng isang beses, at kaya kitang patayin muli. Ano ang tunay na eksperto? Kakatapos lang ni Lasho na magbigay ng seryosong demonstrasyon sa lahat. Ito ay isang tunay na eksperto. Si Kung Yuan, na hindi kayang hawakan ni Leng Luo at Panlit Ian, ay napakabababa sa harap ng Panginoon ng Pavilion. Bigla silang nag-isip ng isang tanong. Sinabi ng mundo na ang matandang ninuno ng Evil Sky Pavilion ay papalapit na sa pagtatapos ng kanyang buhay. Taon-taon may mga hula, pagsisiyasat at pagkubkub ngunit walang nagtagumpay. Karaniwan, bababa ang cultivation ng isang tao sa huling 100 taon. Kaya paano pinanatili ng Panginoon ng Pavilion ang kanyang cultivation? May isang posibilidad lang. Ang matandang ninuno ng Evil Sky Pavilion ay marahil ay natagpuan na talaga ang paraan patungo sa 9-leaf stage. Kung hindi nila nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila maniniwala na ang Panginoon ng Pavilion ng Evil Sky Pavilion ay kayang gumamit ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Isang parirala ang sabay-sabay na sumagi sa isip ng 3 elder ng Elders, Pavilion, tunay na kasanayan. Sa antas ng Panginoon ng Pavilion, ang kontrol sa kapangyarihan ay isa sa tunay na kasanayan. Walang grand opening at closing, walang nakakasilaw na forceful energy o mga teknik. Tulad ng dati, habang sumusugod si Bama, hiniwa ng walang pangalang espada ang kanyang katawan. Tulad ng pagpaalala niya kay Yu Shangrong, kung gusto mong patayin ang iyong kalaban, ihawi mo lang ang iyong espada ng may puwersa. Ang talas ng walang pangalang espada ay lampas sa pag-unawa ng lahat. Ang tunog ay parang paghati ng kawayan, malinaw at kasiya siya. Isang hindi maipaliwanag na kasiya siyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga tao sa Evil Sky Pavilion kung gaano kaganda ang tunog ng paghati na ito, napakaganda na ang lahat ng kanilang presyon ay labis na nabawasan agad. Sa gayon, bumagsak ang henyo ng pangkukulam ng lulan.
Naging tahimik ang paligid ng Evil Sky Pavilion. Tiningnan ni Lasho ang katawan na pinino sa dugo sa bato, walang pakiramdam ng simpatsya. Mayroon ding maliwanag at madilim na panig ang pangkukulam. Pinili ni Bama ang pinakamadilim na landas. Makapangyarihan ng guro, bukas na ang mga mata ng alagad na ito. Tiningnan ng lahat si Zhu Honggang. Hindi ko mapigilan, hindi ko mapigilan. Hindi pa panahon para magpuri. Unti-unting lumakad muli ang mga natulak na pupe. Nang walang taga-kontrol, lumapit sila na parang mga makina. Sobrang dami nila at kamangha-mangha ang kanilang depensa. Kung papatayin natin sila isa-isa, sino ang nakakaalam kung kailan tayo matatapos? Witezard, nagbigay si Lasho ng utos. Dumating si Witezard na nakasakay sa mapalad na ulap at naligo sa mapalad na enerhiya sa itaas ng lilang ambon. Ang eksena mula sa malaking labanan sa 10 mangkukulam ay muling lumitaw. Lumaki ang mga mata ni Huawudao habang pinagmamasdan si Witezard na bumababa kasama ang mapalad nitong enerhiya. Mabilis na napigilan ng lilang ambon ng mapalad na enerhiya hanggang sa huminto ito sa lupa. Nang mawala ang suporta ng lilang ambon, isa-isang bumagsak ang mga pupe sa lupa. Nagpatuloy ang prosesong ito hanggang sa mawala ang lahat ng lilang ambon at bumagsak ang lahat ng pupe. Nagbigay ng mahabang sigaw si Witezard na tila natapos na ang kanyang gawain at lumipad pabalik, nawala sa dilim. Isang abiso ang lumitaw na nagsasabing nagpapahinga si Witezard, marahil ay sa loob ng 7 araw. Nakatingin lang ang lahat sa direksyon kung saan nawala si Witezard, kinukuskus ang kanilang mga mata. Is this some kind of huge joke? Kung mayroon kayo nitong bagay na ito, bakit hindi ninyo inilabas kaagad? Kung pinakawalan si Witezard, marahil ay tumalikod na sana si Bama at tumakas. Ang pagharap kay Bama muna, saka ang pagharap sa pangkat ng mga pupe na ito, ang pinakaligtas na diskarte. Sa pagtingin sa lupa na puno ng mga pupe, umiling si Lasho. Ang labanang ito ay isang malaking pagkalugi. Walang merit points at nakagulo sa pugad ng putakti. Hindi lang iyon, kumapit ang lilang ambon sa damo at mga puno malapit sa paanan ng bundok, na nakasipsip ng halos lahat ng kanilang lakas ng buhay. Maraming puno ang basta nalanta. Amitaba, matandang monghe, ano ang Amitabha, tungkol dito? Kinilabutan din si Zhu Honggang sa pagtingin sa mga bagay na iyon. Bagamat kontrolado sila ni Bama, wala silang galit sa amin sa buhay. Sa huli, ito ay kasalanan ng dakilang mangkukulam. Mukhang may katuturan yan. Patron G, ang lahat ng nilalang ay may merit. Ang lahat ng reincarnation ay may kaayusan, ang pagsunod dito ay nagdudulot ng kapayapaan. Ang hamak na monghe na ito ay handang magtayo ng altar sa paanan ng bundok upang tulungan ang kanilang mga kaluluwa na makapasa. Sana ay pahintulutan ito ng patron. Ang mga patay ay wala na. Dapat silang itreto ng may paggalang. Salamat, Patron G. Para sa ngalan ng mga namatay, nagpapasalamat ang hamak na monghe na ito sa inyong lahat na mga patron. Matandang monghe, medyo disente ka pala. Sa iyo na silang lahat kung gayon. Ang matandang monghe na ito ay tungkulin. Nang makitang naayos na ang usapin, bumalik si Lasho sa Evil Sky Pavilion. Iginagalang namin ang paghayo ng Panginoon ng Pavilion. Iginagalang namin ang paghayo ng aming guro. Nang mawala si Lasho, doon lang nakahinga ng maluwag ang lahat. Matandang Pan, ayos ka ba? Hindi ako mamamatay. Hinawakan ni Panlit iyan ang kanyang wine gourd at umubo ng 2 beses. Huwag mong pilitin ang sarili mo kapag hindi pa nakakabawi ang iyong cultivation. Ngunit sa maraming bagay, sa pagpipilit lang malalaman kung kaya mong tiisin. Tigilan mo ang pagpakain sa akin ng iyong baluktot na loika. Tutulungan kitang makabalik. Pinanood ng mga alagad sina Panlit Ian at Panzong na lumipad pabalik sa Evil Sky Pavilion. Dahan-daang bumaba si Hua Yuaxing mula sa tuktok ng Evil Sky Pavilion, umiling sa sarili. Malayo pa rin. Pagkatapos ng isang buong labanan, napakaliit ng bilang ng mga pupe na napatay niya. Huwag kang panghinaan ng loob. Sila ang personal na alagad ng Panginoon ng Pavilion. Hindi sila maaaring sukatin sa normal na pamantayan ng talento.